Master Jet, may ideya ka po ba if pwede mag-reloan sa MPL? Pero hindi po siya salary deduction kasi below 5,000 na po ang net pay ko. I-over the counter ko po sana. Salamat po sa sagot. Manganganak kasi ako. So, ang MPL or multipurpose loan ng GSIS mga master ay tulad po ng ibang mga loans ng GSIS na ang monthly amortization ay nakadeduct mula po sa sahod. So, wala pong over the counter na loan offer ito pong GSIS. No, bagamat yung mga utang na yan, pwede po ninyong bayaran ng over the counter as your advance payment o kaya kung wala po kayong naging remittance sa isang buwan, pwede po. Pero as to over the counter talaga, yung mode of payment niya ay wala pong ganon dito po sa GSIS. In reality, ay priority pa nga itong GSIS pagdating po sa deduction sa atin pong sahod. No, yung order of priority nagsisimula po talaga sa mandatory deductions. So, nandyan po yung GSIS premiums, PhilHealth, Pag-ibig, pati po yung tax, no? Aside from that, nauuna po yung mga current absences na priority po sila. Pagkatapos po, ay nandyan po yung mga dues, monthly dues, membership, ganyan na naka-deduct din po sa ating pong sahod. Then later, ay priority rin itong ating provident loan ng DepEd. Pagkatapos po niyan ay priority na itong mga GSIS loans. And panghuli, ang mga loans sa mga private lending institutions. So, hindi po nagkakaroon ng over-the-counter na mode of payment itong GSIS loans. In fact, sila po ay priority pa nga. No, kaya malabo na magkakaroon ng chances na pwede itong mode of payment na over the counter for MPL. Sa ngayon, kapag kayo po ay nag-renew na inyo pong MPL, ay automatic po na mawawala yung previous deduction at magre-replace itong bagong amortization. Kaya lamang kung ang inyo pong net take home pay ay mababa na, no? Kapag below 5,000 na, ibig sabihin po nun ay mayroon po kayong undeducted obligation. Kapag ganyan po yung sitwasyon ay hindi po pinapayagan na makapag-renew ng anuman pong loan sa GSIS o kaya ay sa mga PLIs. No, kahit po meron na kayong existing na deduction ay pwede pa rin na hindi kayo papayagan. No? Siguro pwede kayong payagan if ever na babaan ninyo yung monthly deduction ng inyo pong loan upon renewal para yung nasa undead ay makakapasok. Pero kung sakali po na upon application ay wala pong mangyayari doon sa nasa undead, no, hindi po siya papasok. So, tendency po niyan ay i-deny talaga yung inyo pong loan application. Ang mga nag-o-offer ng over-the-counter payment ay mostly itong mga private lending institutions, hindi po yung GSIS. Na mga PLIs nag-o-offer ng ganyan, pero ito po ay hindi na po sakop ng mga conditions ng DepEd. Pwede po na yung offer nila ay mas mataas o higit na mas mataas ang interest compared doon sa mga loans na sakop ng agreement with Department of Education. So, hindi na po covered ng DepEd agreement ang mga uri ng loan na yan. So, ang mangyayari po doon is personal na agreement po ni borrower at ng PLI yung magiging binding, no, na agreement between them para sa ganitong uri ng loan. Labas po yung DepEd sa usapin kapag over the counter yung mode of payment kasi nga yung ino-offer ni DepEd ay yun pong automatic payroll deduction system kung saan nakabawas po from your monthly salary yung amortization ng loan. Pero kung hindi po nakabawas sa monthly salary yung loan amortization, labas na po ang DepEd doon at hindi na po makikialam sa DepEd sa mga kondisyon na kayo po ni PLI ang nag-a-agree. So sa case na ito, yung ideya ko po, hindi pwede, no? Hindi pwede na mag-renew sa MPL tapos yung bagong amortization ay over the counter payment, no? Hindi po yun pwede, hindi po yun allowed sa kasalukuyan at hindi din po natin alam if ever na magkakaroon man ng ganyan in the future. So sa ngayon kasi yung existing na loan offers ng GSIS walang ganyan, no? Kaya
wag na lang munang umasa na talagang ipipilit na ganun po yung mangyayari, kasi hindi po talaga pwede yon. So kapag kayo po ay may pangangailangan, ay pwede naman pong maghanap muna ng other options, no, para nang sa ganun ay matustusan din yung pangangailangan, especially sa sender natin na mga anak po.